ngayong gabi. Isang simpleng gawa, humakot ng maraming paghanga. Ano ang ginawa ni Carlo na umantig sa puso ng kanyang pasaherong si Jellica? Paano nabitawan ni Roland ang mga tanikala ng nakaraan na gumapo sa kanyang pagkatao? Paano nagbago ang buhay ni Jonathan mula sa pagkakalugmok sa utang at rebelyon? Tunghayan ang kanilang kwento sa Good Governance begins within. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. I'm Peter Cairuz. At ako naman po si Kata Inocencio. Sa panahon ngayon, mainit na pinag-uusapan ang korupsyon at iba't ibang isyong kinakaharap ng ating bansa. That's why we long for truth and good governance to prevail, not only in our institutions but in our nation. Pero ang mabuting pamamahala ay hindi nagsisimula lang sa gobyerno, kundi sa ating personal na buhay. It begins within us at sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Kung paano natin to pinamumunuan ng ating sarili sa katotohanan, katapatan at pananampalataya sa Diyos. Agree ako dyan, Kata, no? Like Carlo Diaz, a simple man who demonstrated integrity and compassion for others. Let's watch his story. Usually sa panahon ngayon, nakakatakot na talaga, di ba? Yung magtitake ka ng cab, ng taxi, lalo na sa kaligitnaan ng gabi, tapos babae ka. Nung February 6, that was Saturday night, ginamit namin yung app na yon to grab a car from Cubao to Tondo. And that was 12 midnight. Madilim na talaga yung lugar. So nagulat ako nung kumaliwa kami sa Padre Faures Street. Nagtataka na ako noon, sabi ko, oh my God, bakit kami lumiko? Kinakabahan na ako. Kasi, praning ako eh. And then may sinabi yung driver na hindi ko masyadong narinig o hindi ko masyadong nag-gets. Bababa daw siya. Ma'am, bababa po ako. Sabi ko, hindi na ako nakapag-react. May kinuha siyang brown bag mula sa ilalim ng upuan niya. Lumilingon na ako sa paligid. Parang iniisip ko na, okay, saan ako tatakbo kung ano mang mangyari? Saan ako pwedeng manghingi ng tulong? Ganon. Tapos paglingon ko ulit sa kanya, nakayuko siya, binigay niya yung brown bag. Nakahiga yung matanda sa semento. Tumango lang yung driver. And then, pumasok na siya ulit sa kotse. I was filled with guilt kasi naunahan ako ng prejudice ko eh. Okay, mali ako nang iniisip. Kilala mo kuya, kilala mo ba yung matanda? Sabi niya, ay hindi po ma'am. Sabi niya. Tapos sabi ko, okay, bakit? Sabi niya, bakit mo binigay yun? Ano yung binigay mo? Yung tinanong. Sabi niya, pagkain po ma'am. Na ihatid niya ako sa bahay ko ng maayos. Habang nakikipagkwentuhan kami, hindi ko alam na nagsisink in pala lahat sa kanya yung napagkwentuhan namin. Nagpasalamat ako, tapos nag-sorry din ako kasi natakot ko po pala siya nung gabing yun. Dahil sa karanasang iyon, naisip ni Jellica na ang mabuting gawa na tulad nito ay kailangang marinig ng mundo upang maging inspirasyon. Sinulat niya ang kanyang kwento sa sariling Facebook account, ngunit di niya akalain na magiging viral ang social media post na iyon. Binibigay ng Diyos yan yung mga pagkakataon na yan kasi He wants you to learn something from it or He wants you to do something with it. Ganon. Ang good driver na si Carlo Diaz ang may-ari ng kotseng minamaneho. Ginagamit niya ang kinikita upang makatulong sa pamilya, makapag-ipon at bahagi nga nito ay binibigay nilang tulong sa mga taong nakatira sa lansangan. Please, kung meron akong makatulong ako kahit sa isang gabi lang na okay yung pagkain nila, tapos mapulan yung gutom nila. Ang girlfriend ni Carlo ang unang nakaisip ng ideyang ito at naging regular na nilang ginagawa upang makatulong sa kapwa. Hindi akalain ni Carlo na ang kanyang ginawa ay magsisilbing inspirasyon sa isang pasahero at sa maraming tao na nakabasa ng kanyang kwento sa social media. Mahigit 200,000 likes, 28,000 shares at 6,000 comments na may positibong reaksyon mula sa netizens ang tinamo ni Carlo. Dahil din sa viral post na ito ni Jellica ay kinilala ng LTFRB ang kabutihang loob ni Carlo.
Pinarangalan din siya ng Grab Philippines dahil sa kabutihang loob na kanyang ipinakita. Sarap po sa pakiramdam. Yun lang pong makakuha ka ng ngiti nila. Makangiti po sila na habang nagpapasalamat. Nagpapasalamat si Carlo sa Diyos na naging simula siya upang maisip ng mga tao na kaya din nilang maging pagpapala sa mga nangangailangan. God's way yung nangyari. Kahit maliit yan or malaki na tulong, basta bukal sa loob, kaya rin po natin tumulong sa kapwa natin. Naunawaan ko naman si Jellica na nagsuspecha siya na baka may masamang mangyari Kasi sa quiet kanya. si Carlo. Correct, no? So, okay na rin mag-isip at mag-iingat, ano? Pero buti na lang, mali yung kanyang suspecha. Hindi ba? Dahil ang mabuti pala ang kalooban ni Carlo at may maganda pala siyang pakay. Hindi masamang pakay, kundi mabuting pakay. You know, Carlos' simple act of generosity, Kata, talagang dapat yan i-trumpet eh. Although hindi yan ang intensyon niya, no? It reflects true integrity. Yung quiet integrity on his own, doing good without expecting anything in return. It shows us that even small acts of kindness, when done with a sincere heart, can be used by God to bless many lives. Tama. And as we reflect on this, we are reminded of what Scripture says. Do not judge by appearances, but judge with right judgment. John 7, verse 24. Truly, when we choose compassion over fear and understanding over judgment, we reflect the heart of God. Samantala, pakiramdam mo ba ay parang nalulunod ka na sa kasalanan? Gusto mo magbago pero hindi mo alam kung paano magsisimula? O baka naman lubog ka sa utang o problema na para bang wala ka ng pag-asa? Tiyak makaka-relate ka sa kwento ni na Roland at Jonathan. Their stories are coming up next on the 700 Club Asia, so stay with us. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, "Kay Lord, sure ka." When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Sa usapin ng good governance, hindi lang ito tungkol sa pamahalaan o lipunan, kundi sa kung paano natin pinamumunuan ng ating sariling buhay sa katotohanan. Tama. Dapat tulad tayo ng librong ito. Kailangan open book ang ating buhay. Tapat, totoo, at walang itinatago. Hindi man perpekto ang buhay natin, pero pinapakita natin that the struggle is real. Tama po yan, ano? Alam ka, katulad po nitong kwento ni Roland, the struggle is real. Kung paano niya pamamahalaan ang kanyang buhay na puno ng katanungan at kalituhan. Paano kaya siya magbabago? Heto ang ilang pages sa libro ng buhay ni Roland. Iniisip ko na siguro ganito yung tingin nila sa akin. Siguro ganito talaga ako. Siguro bading talaga ako. Bata pa lamang si Roland ay tinutokso na siyang bading ng mga kalaro at kapitbahay dahil sa kanyang malambot na kilos. Tanging ang ina at mga kapatid na babae ang nakasama niya sa loob ng bahay. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay may sariling pamilya at nakabukod na. Ang kanyang ama naman halos hindi niya nakakasama dahil sa trabaho bilang barangay tanod. Sila lang po yung nakikita kong leader o matanda. Kaya siguro mas naa-adapt ko yung mga nagagawa nila. Sa edad na 14, si Roland ay pinagsamantalahan ng malapit na kamag-anak. Pinili niyang itago ang paulit-ulit na ginagawa sa kanya. Ayoko pong may masirang relasyon sa loob po ng pamilya. Although ako, personally, naghahanap po ko ng taong papanig po sa akin at makikinig sa akin.
Hanggang sa tinanggap na niya ang pagiging bading, pumasok si Roland sa multiple relationships. Wala po kaming matinong relasyon ng tatay ko before. So, I'm longing for love and hinanap ko po siya sa mga romantic relationship, same-sex relationship. Nagkaroon ng pagkakataong napasama siya sa simbahan at naging daan ito sa kanyang pagbabago. Ngunit Wala akong nakikitang purpose doon sa pag-attend ko ng church. Siguro nagkaroon lang ako ng obligation kasi scholar po ako ng church po namin before. Nangyari na mawala kami doon sa church po namin. Nakita ko yung pag-abandon ko sa Diyos and pagsunod ko doon sa mga bagay na gusto ko. Sumali po nung pageant. Nakita ko na hindi ako nagpe-pretend, I'm free, ganyan. Yung kalayaan po na idulot po sa akin noon, kasabay po noon yung takot. Kasi one of my fear is to have a HIV. nagpatuloy si Roland sa buhay na kinagawian, lalo na nang huminto siya ng pag-aaral sa college at mas piniling magtrabaho upang makatulong sa ina. Ginalingan ko na lang sa pagtatrabaho, pagdiskarte, yung pamimera po sa mga karelasyon ko. Hanggang sa nagkaroon siya ng karelasyong inamin sa kanya na mayroon itong HIV. Natatandaan kong sinabi niya sa akin, ayokong ikaw pa mag-suffer, hayaan mong ako na lang. And that very same voice, narinig ko na po yun sa church. I remember nung nasa church po ako, yung act na ginawa ni Jesus na siya na lang ang nag-suffer, imbis na po tayo sa mga kasalanan po natin. Siya na lang po yung naging living sacrifice. Yun po yung kinakatakot ko yung magkaroon ng HIV. Naisip ko na iningatan ako ni Jesus dun sa scenario po na yun. Naging turning point iyon kay Roland upang magbalik loob sa Panginoon. Pinaunlakan niya ang matagal ng imbitasyon sa kanya ng kapatid na magsimba. Tinanggap po nila ako kung ano ako at hindi po nila pinadama na hindi ako belong. Unang impression ko nakita si Roland, I feel like he needs help. There's like something in him na it's more deep than I have this eagerness para makilala siya, makausap siya. So nung nakita ko siya, kinamayan ko agad and nakipagkilala lang din ako. Ipinagpatuloy ni Roland na lakaran ang tuwid na daan. Pinatawad niya na rin ang mga taong nanakit sa kanya. During encounter, mas nakita ko po yung kahalagahan ng cross. Doon ko nakita na sa lahat ng yun, may yumakap at may tumayo na ama para sa akin. Tinanggap niya ako sa kabila ng lahat ng karumihan na ginawa ko. One thing that I love about him is that no hold barred siya. Every time that he share his life, kung ano yung nangyayari, kasi we have this one-on-one and part of that process yun sa discipleship po namin. Alam ko po talaga at sinasabi sa salita ng Diyos talaga, ang creator ng Diyos ay dalawa, lalaki at babae. So, yung identity ko before, wala dun sa dalawa. So, kailangan ko pong ayusin yung sarili ko, yung identity ko. Ano po ako, mas nagbigay ng time na ibabad yung sarili ko sa community ng mga kalalakihan. Para po, mas makita ko yung kilos, the way they act, yung gestures, yung pananalita. Even panliligaw, wala rin po kasi sa akin nun before. Sa kanyang patuloy na pagsunod sa Panginoon, ang relasyon niya sa kanyang ama ay naayos bago pa man ito pumanaw. Akala ko kasi di ko na mararanasan yung pagiging tatay ng tatay ko dito sa lupa bago siya mawala. Pero naiparanas niya. Kasi I remember, siya yung unang-unang proud when every time na kumakanta ako. Siya yung laging pumapalakpak. I'm happy for him kasi once he get to know Christ and was able to reconcile with his father and was able to be truthful with his father, sabi ko, iba talaga si Lord pag gumalaw. Ang minimithing tunay na relasyon at pagmamahal mula sa isang babae ay kanya na ring nakamtan. 2 taon na sila ni Liza. January 2026, sila ay engaged na. Ang buhay ni Roland ay isang patotoo na sa Panginoon walang hindi niya kayang baguhin at ayusin. I believe all who has identity confusion, crisis, deserve to feel the same way. And it's by sharing the gospel. Kasi kitang-kita ko talaga sa buhay ni Roland, wala siyang inaasahan kundi ang salita ng Diyos.
Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a good future." Pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, ayun na po yung tinitingnan ko or tinitake ko na good future for me. Kasi in God, there is everything. Amazing, yung complete turnaround ni Roland, ano? Parang lubog na lubog siya and he's confused. Absolutely, you know. But thank God, you know, thank God reached out to him and saved him, took him out of that mud that he was in. That's right, Kata. And when you saw, no, pag nagkaroon siya ng transformation on the inside, pati on the outside, nag-transform siya. Tingnan mo, may goatee siya, mukhang astig na Kristiyano, no? I know, mukhang astig na astig talaga ang dating ni Ron. Hindi mo iisipin na meron siyang nakaraan Tama. na hindi okay. Kasi ganun po ang Panginoong Diyos, talagang babaguhin niya ang lahat-lahat. Amen. Tungkol sa inyo, lalo na pag nakilala mo na kung sino siya at makilala mo yung sarili mo. Dahil kung ano yung tingin ng Diyos sa iyo, yun ka. That's it. That's it. You know, Roland's story reminds us that true good governance begins with self-governance, choosing truth over lies, drawing closer to God instead of drifting away from Him, and allowing His wisdom to guide our decisions each day. Pero minsan, gaya ni Roland, nalilito tayo sa buhay at sinusubukang hanapin ang pagmamahal sa mga maling lugar o maling relasyon. Yet in the middle of his brokenness, God was already calling him back, offering forgiveness, restoration, and a new identity. And maybe today, you are also like Roland, searching for acceptance, direction, and the truth. Real governance of your life begins when you surrender it to the one who created you. Hindi mo kailangang ayusin muna ang buhay mo bago ka lumapit sa Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya ngayon mismo at Siya ang mag-aayos ng lahat. Tayo po ay mananalangin ngayon, lalo na kayong mga nanonood ngayon at gusto nyo na kagaya ni Roland ay magbago ang inyong buhay at madiskubre ninyo kung ano ang plano ng Diyos para sa inyo. Mananalangin po tayo. Our Heavenly God and Father, I am so sinful. I am so confused. Save me, O God. Alisin mo po ako dito sa tanikala ng kasalanan. Alam ko pong mali, kaya humihingit po ako ng inyong patawad. At naniniwala po ako na ang kapatawaran ay nasa sa inyo sa pamamagitan po ni Jesus na namatay sa krus. Siya po ay nabuhay na muli at sa hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Sa pamamagitan niya, Panginoong Diyos, ako po ay inyong baguhin. Tulungan po ninyo ako sa araw-araw na gawin ko po ang tama at mabuti at kaaya-aya po sa inyong paningin. Naniniwala ako na ako ay isang anak ng Diyos. Kung kaya, I should be proud. I should be honored that you have considered me your child. Lord, let me forget everything that has passed. And thank you, Lord, that you're creating a new being in me and a new path for me. Thank you so much. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sumabay ka ba sa aming panalangin at taus-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pagtanggap. I-text ang yes, tinanggap ko si Jesus, kasama ang iyong pangalan at lokasyon. At ipadala sa 0917-126-1442. For our viewers abroad, you may send it to +63917-126-1442. And if you are watching this program online, please comment, yes, tinanggap ko si Jesus. You may also message us through the Facebook page of the 700 Club Asia. And for those who want to join our online Bible study group, simply comment BSG so our prayer center representatives can connect with you for our next online Bible study session. Let's continue to learn and grow and walk together in faith with God. Samantala, lubog ka ba sa utang? Tiyak relate ka sa kwento ni Jonathan. Alamin kung paano siya nakabayad sa pagbabalik ng The 700 Club Asia
Stay with us. In times of crisis, we can stand fearless together. Our actions today shapes tomorrow, changing lives and building a better future. Partner with us kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt. Plus, exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Wear that bold statement and bring hope. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Marami ka bang alalahanin sa buhay? Huwag kang matakot, huwag kang susuko. Keep on pushing. Pray until something happens. Dahil nakikinig si Lord sa iyong mga prayer requests. Tama. Just like this prayer request from Evelyn posted on our Facebook page, the 700 Club Asia. Please pray for me as I struggle with anxiety and depression. You know, Evelyn, you're not the only one. This is a fact today. So let's pray. Father, in the name of Jesus, we pray this very moment specifically for Evelyn and all those like her that are battling anxiety and depression. Lord, depression, anxiety, fear, that is not from you. Lord, you have deposited faith and power and love in the hearts of those who put their trust in you. So even now, we come against those thoughts in the name of Jesus and render every thought powerless in the life of Evelyn. In Jesus' name, receive your freedom. In Jesus' name, you were made by the Lord to soar. So soar with Him, Evelyn, in Jesus' name. Amen. And amen. Tulad ni Evelyn, may prayer request din itong si Jonathan. Ang mabayaran ang kanyang mga utang. Paano kaya sinagot ni Lord ang kanyang dasal? Let's watch his story. Sa paniniwala ng kanyang mga magulang na biyaya o first fruit si Jonathan, ay pinaalaga siya sa kanyang lolo at lola. Tinuruan po ako ng magagandang asal at the same time tinuruan po ako na mapalapit sa Diyos, paano manalangin. Nakaramdam lang konting kalungkutan lang kasi naghahangad din naman ng pagmamahal ng isang ama at ina. Pero paglipas din po ng mga panahon na yun, natanggal din naman yung pakiramdam ko at katanungan sa aking isipan. Masipag niyang tinaguyod ang kanyang pag-aaral at pinangarap niyang maging seaman. Ngunit dahil sa kahirapang dinaranas ng pamilya, nagdesisyon ang lolo at lola ni Jonathan na tumigil siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Bagkus, pinag-aral siya ng libre sa Bible School at maging youth pastor. Nakatulong po ito sa akin para mas makilala ko ang Panginoong Hesus at para mas magtiwala pa ako sa Kanya. Naging masaya po ang pagiging youth pastor dahil mas na lamang ko kung ano yung nais ng Panginoon sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Gayunpaman, hinangad ni Jonathan na magtrabaho bilang warehouse clerk upang tumulong sa pamilya at tuluyang iniwan ang pagiging youth pastor. Sa pagkakataong ito, mas lalong humirap ang kanyang buhay. Akala ko, aking matatamasa ang kagalakan at kaligayaan na inahangad ng aking puso. Pero kabaliktaran pala. Napuno ako at nagkaroon ako ng malaking utang. Nasa 40,000 ang utang ko. For the first time na magkaroon ako ng ganong kalaking utang,
Nagdulot lalo ito ng kabigatan sa kanyang puso. Doon na nag-umpisa na magrebelde ako sa mga magulang ko at sa aking lolo at lola. At simula noon, ayaw ko na pong sagutin ang kanila pong mga tawag. Sinisi ko din ang Panginoon, bakit ganito nangyayari? Bakit niya ako pinaparusahan ng ganon? Isang kasamahan sa trabaho ang nag-imbita sa isang Kristiyanong gawain. At sa kanyang pagbabalik loob sa Panginoon, ay naintindihan niyang lubos ang pagmamahal ng Diyos. Simula noon, kami ay dumadalo at naibsan at natanggal yung mga kalungkutan sa puso ko tuwing naisusuko ko ang lahat-lahat sa Panginoon at tuwing ako'y nakakarinig ng mga salita niya. Sa tulong ng Panginoon ay buong pusong sinurpresa ni Jonathan ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Sa oras na yon, kahit ako nagtaka ako at naramdaman ko at sobrang na-miss ko yung mga magulang ko at gusto kong yakapin ang lolo at lola ko at maski ang mga magulang ko at umingi ng tawad. Binitiwan ni Jonathan ang dating trabaho. Sa tulong ng social media ay nag-upload siya ng isang video tungkol sa pagtulong sa kapwa. Nag-viral ang video hanggang sa kumita ito ng pera na kanyang ginamit upang bayaran ng buo ang kanyang utang. Sa isang pagkakataon, natandaan din ni Jonathan ang isang motor accident na naging tanda ng kanyang pagbabalik bilang isang full-time youth pastor. Sa tuwing aking nakikita ang aking daliri na naputol, ito'y nagbibigay ng kalakasan sa akin at aking palaging naaalala ang aking commitment sa Kanya na ako ay maglilingkod sa Kanya. Sa regalo ng bagong buhay na tinatamasa niya mula kay Jesus ay nabuo niya ang Facebook page na Kuya Pastor. Hangad niyang maibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Mas lalong nabigyan pa ako ng boldness, courage, and ability sa tulong ng banal na Espiritu para may bahagi sa lahat ng mga dako ng ating bansang Pilipinas na may bahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Sa pagiging tapat ng Panginoon sa buhay ni Jonathan, ay ito ang kanyang napatunayan. Si Jesus ay sapat na. Hindi ang mga bagay sa mundong ito ang makapagbibigay sa iyo ng sapat, kundi si Jesus lang ang tanging makapagbibigay ng lahat ng mga hinahanap mo. Si Jesus lang, sa Kanya ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan, kaligayaan at tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hindi ba, Peter, it is God who has given us the ability to create wealth. Right. Nakita natin yon sa buhay ni Jonathan. Hindi ba? Hindi instantly na nabura yung kanyang utang. Pero binigyan siya ng Lord ng wisdom, tsaka ng creativity at pagkakataon para ma-reach out niya yung mga taong bayan at patuloy niyang ginagawa yon, ano? And because of that, nabayaran niya ng buo ang kanyang pagkakautang. And that happened when he entrusted to the Lord yung pagkautang niya, no? Na hindi niya kaya gawin yan all by himself. Sa bawat kwento natin ngayon, nakita natin na ang tunay na kalayaan at pagbabago ay nagsisimula sa isang buhay na isinuko sa Diyos. Tama. As the Bible says in Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Maging paalala nawa ito sa ating lahat na ang good governance ay nagsisimula sa isang pusong tapat sa Diyos at sa kapwa. Let us start the change within ourselves. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Call the number on your screen or scan the QR code that is displayed. God bless you more and more. Salam, salam. I thought that time, sasaktan ako. Kasing dami ko nang ginawa since I was only 14. God was speaking to me. I was so consumed by His love.